Mga boss, pamilyar kayo sa mga pusa ng Egypt, di ba? Sa mga aso ng Egypt, halimbawa, si Anubis. Alam niyo ba na maraming nailathala patungkol sa tinatawag na dog-headed people na naninirahan sa malayong lugar? Malamang ang iba sa inyo may idea na dito. Ang dog-headed man ay kilala sa tawag na Cynocephalus. Cyno, ang ibig sabihin ay dog. Cephalus naman, of the head. Kagaya ni Anubis, ang Egyptian god, meron itong isang ulo ng aso. Siya din ang Diyos ng kamatayan at pag-eembalsamo. Si Anubis ay makikita sa mga Egyptian tomb. Hindi lang yan ang account ng Cynocephalus. Merong mga written accounts ng mga explorers, conquerors at missionaries sa Asia, India at Africa. At hindi lang yan. Consistent ang kanilang pagkakasulat. Sa katunayan, ang mga nilalang na ito ay inilarawan daang taon na ang nakakaraan. Mayroong mga sinulat si Saint Augustine, Alexander the Great, Marco Polo at kahit na si Christopher Columbus. Although kahit na maraming evidence patungkol sa Cynocephalus sa mga sulat, wala pa ring nakikitang buto na inilatag sa publiko na makakapagpatunay na sila nga ay totoo. Subalit ang mga detalyadong mga paglalarawan at pagdetalya sa kanila ay talaga namang nakakapagtaka. Ang pinakamatandang reference ng Cynocephalus ay matatagpuan sa Libya kung saan nakaukit ito sa mga bato. 4,000 taon na ang nakakaraan. Sa bato, makikitang inukit ang isang giraffe, elepante at 2 nilalang na may ulo ng isang aso na hinahatak ang isang katawan ng rhinoceros. Ang iba pang mga imahe sa lugar na ito ay isang taong aso na may hawak-hawak na pamalo at sa baba nito ay isang sanggol na taong aso. Sa isang bato naman, dala-dala nito ang aurok, ang isang ox-like na hayop na extinct na ngayon sa panahon natin. Nakakuha din ng interes ang isang carving kung saan nakaguhit dito ang isang tao na may larawan ng isang elepante. Pero sa itsura nito, mukhang tinatanggal ito ang kanyang maskara. Pero iba mga Cynocephali, ang paglarawan sa kanila ay hindi mga nakamaskara. Ang kauna-unahang pagkakataon na naisulat ang nilalang na ito ay noong 5th century. Sinulat ito ng isang Greek physician na si Tatius. Noong mga panahong yon, ang physician ay bumalik sa Greece mula sa India at sinulat niya ang kanyang detalyadong karanasan. Kasama na nga dito ang Cynocephali at mga pygmies at mga kakaibang tigre. Inilarawan niya na ang sibilisasyon ng mga taong aso ay nasa 120,000. Tinawag niya itong swarthy with long hairy tails living in lofty inaccessible mountains sa India. Ang kanilang mga ngipin ay mas malalaki kumpara sa normal na aso at ang kanilang mga kuko ay mahahaba. Dagdag pa nito, wala siyang naririnig na salita. Ang naririnig niya lang ay ang mga tahol ng aso at dito nagkakaintindihan ang bawat isa. Dagdag pa niya, ang mga Cynocephali ay natutulog sa mga dahon o mga damo o sa kuweba ng mga kabundukan at kaya nilang mapuhay ng mahigit 200 taon. Sa lakas at isolation ng mga ito, malabong matalo ito sa isang gera. Masyadong mabibilis ang mga ito at napakagaling ng mga hunters kung saan madali nilang napapatay ang kanilang mga biktima. Mga pagkain, hindi nila kinakain ang kanilang pagkain ng fresh. Niluluto muna nila ito sa sikat ng araw. Dagdag pa ni Tatius, mga shepherds din sila kung saan nag-aalaga sila ng mga tupa, kambing at mga asno. Ang pinakamayaman sa kanila ay may-ari ng mas maraming tupa, nakasuot ng linen, habang ang iba naman ay nakasuot ng animal skin. Kumakain din sila ng mga matatamis na prutas na tinatawag na Siptacora. Nakolekta ito sa mga balsa
kasama ang bulaklak na kulay lila na ginagamit sa pangkulay. Pinapadala nila ito kada taon sa hari ng India kapalit ng mga tinapay, harina, bulak at mga armas katulad ng espada at pana. Ayon din kay Tatius, katulad sila ng mga iba pang Indiano. Nakakaintindi sila ng lengguwahe ng Indiano pero hindi nila maibigkas ito. Nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng pagtahol at sign language. Dagdag pa nito, ang mga babae ay naliligo kada buwan at ang mga lalaki ay hindi naman, puwera na lang sa kanilang mga kamay. Sa parehas na siglo, hindi lang si Tatius ang naglathala patungkol sa cynocephaly. May mga iba pang Greek writers at historian ang naglathala sa nilalang na ito. At isa na nga dito, si Herodotus. Nilakbay ni Herodotus ang silangang rehiyon ng Libya at inilarawan ang tirahan ng mga nomads. Ayon sa kanya, mabundok ito, puno ng punong kahoy at maraming mababangis na hayop. Isa na nga dito, ang cynocephaly. Ayon naman sa Roman author na si Claudius Aelian, inilarawan niya ang mga hayop sa rehiyon. Ayon sa kanyang paglalarawan, ang mga cynocephaly ay mga matatapat at hindi ito nananakit ng tao. Hindi rin ito nakakapagsalita pero kaya nitong umalulong. At syempre, nakakaintindi sila ng lengguwahe ng mga Indiano. Dagdag pa nito, ang pagkain ng mga cynocephaly ay mga ibang hayop din at walang hirap kung ito ay kanilang hulihin. Niluluto din nila sa init ng araw matapos nila itong pira-pirasuhin. Kagaya nga ng sinabi ni Tatius, ang mga ito ay mayroong mga alagang kambing at tupa at dito kumukuha din sila ng mga gatas na siyang iniinom nila. Ayon pa sa kanya, ang buong katawan ng nilalang na ito ay napapalot ng buhok at ang rehiyon kung saan sila nakatira ay mahirap mapuntahan at mahirap din silang mahuli. Batid pa niya, ang mga cynocephaly ay nililinis ang shell ng isang mani bago ito kainin. Umiinom din ito ng mga alak at kumakain ng well-seasoned foods. Kagaya ni Tatius, ang paglalarawan ni Herodotus ay talaga namang sobrang detalyado. Matapos ang ilang dekada, si Alexander the Great ay sinakop ang India at siya rin ay naglathala ng isang sulat patungkol dito para sa kanyang philosopher teacher na si Aristotle. Ayon sa kanyang sulat, natagpuan niyang cynocephaly at dagdag pa nito, nakapihag siya ng ilan dito. Inilarawan niya mga ito na mababangis, tumatahol at sumisinghal na katulad ng isang hayop. Sa sulat na ito na kanyang pinadala kay Aristotle, sinama niya ang isang manuscript na sa ngayon ay mas kilala natin sa tawag na Beowulf. Matapos ang 1,500 years, maraming mga explorers at conquerors at kahit mga Christian missionaries ang nagsabing nakakita sila ng taong aso. Kahit si King Arthur ay sinabing nakita niya mga ito at siya at ang kanyang kawal ay natalo ang mga taong aso na sundalo sa kabundukan ng Edinburgh sa Scotland. Si St. Augustine na nabuhay noong 430 ay isa sa mga maimpluwensyang tao sa Kristyanismo at siya ay nakatagpo rin ng cynocephaly at sinabi na siya mismo ang nagpakalap ng salita ng Panginoon sa kanila. Ayon pa kay St. Augustine, kinikilala sila as morally dumb, sometimes demonic, but nonetheless redeemable. Isang manlalakbay naman na Italiano noong 13th century ang unang nagdokumento patungkol sa mga Mongols. Ayon sa kanya, isang engkwentro sa pagitan ng mga hukbo ng Khan at mga taong aso ang nangyari malapit sa Lake Baikal na ngayon ay kilala natin bilang Russia. Ayon dito, ang mga nilalang na ito ay mga halimaw. May ulo sila ng tao pero ang mga mukha nito ay mga aso. Kapag nagsalita mga ito ay tumatahol na parang isang aso. Isa pang account ng paglalathala ng mga cynocephaly ay mula sa isang Christian theologian na si Ratramnus. Isa sa kanyang mga monghe ang nagtanong sa kanya kung anong gagawin nito kapag nakatagpo siya ng taong aso. Kung maliligtas ba ang mga kaluluwa nito
kung papangaralan niya ba ang mga ito o titingnan ito ng parang isang hayop dahil ayon sa simbahan, ang mga ito ay mga hayop. Si Ratramnos ay kumonsulta sa kanilang elder at nagpadala ito ng sulat na A Letter on Dog-Headed Creatures, kung saan sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang mga superior na ang mga taong aso ay anak ni Adam at payagan ng mga ito na makonvert sa Kristyanismo at hindi dapat tratuhin bilang isang hayop. Isa pang paglalarawan ay mula kay Vincent of Beauvoir na isang Dominican friar. Dito, sinabi niya na isa itong hayop na may ulo ng aso pero kung kumilos ay katulad ng aso. Kaya kapag panatag ito, matuturing itong isang tao. Pero kapag kalit, nagiging malupit at maaaring gumanti sa sangkatauhan. Noong 13th century naman, ang kilalang-kilala na mananaliksik na si Marco Polo ay inilarawan ang mga cynocephali bilang mga barbaric cannibals. Sa kanyang paglalakbay sa isla ng Angamanyan malapit sa pampang ng Burma sa may Indian Ocean, sinabi niya na ang mga tao na walang hari, kinukonsidera niya na ligaw na mga hayop. Nilarawan niya ang mga cynocephali na may ulo ng isang aso. Ang mga mata at ngipin ay katulad ng isang aso at ang mga itsura nito ay kamukha ng Mastiff Dogs. Sila ay malulupit at kakainin kung sino man ang kanilang mahuhuli na hindi nila kapareho. Ang mga sinaunang dokumento patungkol sa cynocephali ay mula sa India at Persia. Ang mga ito ay unti-unti ring nakita ng ibang mga tao sa may gawing kanluran. At habang patagal ang panahon, mas nagiging bayolente ang paglarawan sa mga ito at mas nagiging barbaric. Noong 15th century, si Christopher Columbus ay dumating sa Haiti. Dito, nakita niya ang lalaki na may isang mata lamang at mga taong aso na mga cannibals, kung saan noong nakahuli ang mga ito ng bihag, pinugutan nila ito ng ulo at ininom ang dugo. Pinutol din ang private parts nito. Sa US, mayroon ding sightings ng taong aso. Ang pinakakilalang sightings ay noong 1887 na nakita sa Michigan. Nagtaas itong 7 feet, matipuno ang katawan at ang kanyang alulong ay parabang isang sigaw ng tao. Ang sightings na ito ay nagpatuloy, kadalasan kada 10 taon. Given the fact mga boss na maraming nagsulat ng mga kilalang tao, we can't ignore na posible nga na mayroong cynocephali. Hindi ito malayong mangyari. Siguro oo, sabihin na natin na wala pang buto na nakikita para makapagpatunay dito, pero halos lahat ng dokumento nagpapatunay na mayroon. Isa pa, kung inyong mapapansin, nagsimula ang dokumento sa mga nilalang na ito na mababait, nakakasalimuha ang mga tao, subalit noong nagsimulan ang sakupan at habang tumatagal ang panahon, mas nagiging bayolente ang mga ito. Siguro dahil sa pinapakita ng mga tao at nararanasan na rin nila. Mga boss, ang mundo natin ay maraming misteryo. Andiyan ang aliens, Hollow Earth, Bigfoot at marami pang iba. Posible kaya na ang mga ito ang dahilan ng pagkakakilala natin sa werewolf? Posible kaya ang mga ito ay nabubuhay pa rin hanggang sa ngayon? Kayo mga boss, ano sa tingin nyo?